Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay. Abangan niyo po ang kakaibang stories every Tuesday and Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1. Alam mo yung pakiramdam na kahit anong kayod mo, parang hindi ka na makahinga. Yung tipong kahit may trabaho ka naman, parang lagi kang kapos. Kasi sa tuwing suweldo, hindi pa man dumadampi sa palad mo, may nakalaan na agad para sa iba. Minsan mapapaisip ka, hanggang kailan kaya ganito? Hanggang kailan kaya ako magiging taya? Ngayong buwan ng Marso sa pagdiriwang ng Women's Month, isang kuwento ng pagod, sakripisyo at pagtuklas ng sariling halaga ang matutunghayan natin. Ito ang kwento ni Lara kung saan ang isang babaeng nagtatrabaho bilang customer service sa Manila na mag-isang bumubuhay sa kanyang pamilya. Sa kabila ng lahat ng pagod at sakit, dumating siya sa puntong napaisip siya. Na paano naman ako? Mga ka-vibes, dito lang yan sa programang Kaakay with DJ Kakay. DJ Kakay, ako nga pala si Lara, isang customer service agent dito sa Maynila. Mag-isa lang ako dito sa syudad, walang kasamang pamilya, walang sandalan. Pero ako yung laging sandalan nila. Simula kasi nung nag-ibang bahay si Papa, nasira at gumulo na bigla ang buhay namin. Hindi pala basta-basta yung pakiramdam na laging may mabigat na nakasabit sa balikat mo. Yung kahit gusto mong huminga ng maluwag, parang laging may pumipigil kasi may mga bagay na hindi pwedeng bitawan. Araw-araw akong bumabangon para pumasok sa trabaho. Sumasagot ng tawag, nagpapaliwanag sa mga kliyente, nagpapakumbaba kahit hindi ko naman kasalanan. Sa bawat pasensya po, sa bawat gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya, parang unti-unti ko na lang pinipilit ang sarili ko na hindi mapagod. Kaya ginawa ko pa rin kasi wala naman akong choice. Kailangan ko yon para sa pamilya ko kasi yung takbuhan nila, si Lara. Si Lara na lang ang laging sagot. Si Lara na may pera. Si Lara na kailangan intindihin ang lahat. Pero minsan nakaramdam na rin ako ng sobrang pagod. Alam mo yung parang wala ka ng ibang ginagawa kundi magbigay. Minsan naisip ko, kailan naman kaya ako? Kailan naman kaya ako yung tatawagan para tanungin kung okay lang ako? Kung kumain na ba ako? Kung may ipon na pa ba ako? O kung masaya ba ako sa buhay ko dito. Hello, Ma? Oh, Lara, ano ba yan? Bakit ngayon mo lang sinagot? Kanina pa ako tumatawag ah. Busy po kasi ako sa trabaho kanina at sobrang puyat at pagod po ako nitong mga nakarang araw. Aba busy ka na naman? Paano naman tong kuryente dito sa bahay? Mapuputulan na naman tayo. Hindi mo inaasikaso. Ma, kakabayad ko lang po ng tubig nung isang araw, di ba? Tsaka nagbayad din po kasi ako ng boarding house ko dito eh. Sa katapusan po yung sahuran. Ano ngayon? Gusto mo ba na magdilim dito sa bahay? Aba Lara, hindi mo ba naisip na ikaw lang yung inaasahan namin dito? Alam mo namang wala nang pakialam sa atin yung babaero mong ama tapos hihirit ka pa ng ganyan. Ma, hindi po bang pwedeng si Kuya Nico muna ang tumulong sa inyo dyan? Kung tutuusin po mas malakas siya kaysa sa akin. Hindi niyo po ba siya pagpapatrabahuhin? Ano na naman? Ikaw tong nakapagtapos ng pag-aaral, di ba? Oo nga naman Lara, sa inyong dalawa ng kuya mo, ikaw itong may mas oportunidad sa paghahanap ng trabaho. Kaya huwag mo namang ipagdamot sa amin yung biyayang nakukuha mo. Kaya nga, magpadala ka na lang ng pera kung ayaw magdilim dito. Ano bang silbi mo sa Manila kung hindi ka rin magpapadala ng pera? Pera lang pala talaga lahat. Hoy! Ano Lara? Magpapadala ka ba o maghihintay pa tayong maputulan ng kuryente dito? Sige po ma. Ipapadala ko po mamaya. Grabe pala ang hirap, DJ Kakay. Kapag malayo ka sa pamilya mo, ilang taon na akong mag-isa dito sa Manila.
Wala akong matawagan kapag ako na yung kinakapos. Minsan pa nga gusto ko na lang umuwi sa kanila sa sobrang pagod at lungkot ko dito. Yung pakiramdam na kahit pagod ka na, kahit parang wala ka nang maibigay, basta para sa kanila, pipilitin mo pa rin, di ba? Kasi iniisip mo baka sa pagkakataong yon, makita naman nila. Baka naman sa wakas, maramdaman nila na mahalaga ka rin. Hindi lang dahil sa perang pinapadala mo, kundi dahil kapatid at anak ka nila. Kaya kahit halos wala akong may padala, kahit nangangamba na akong baka ako naman ang mawala ng kuryente sa inuupahan ko ay iminigay ko pa rin sa kanila. Hello? Ate! Favor naman, ate! Oh, ano ba yun, Mikay? Ate, may school project kasi kami. Kailangan ko ng 2,000. Urgent daw kasi, sabi ng teacher namin. At anong project naman yan na ganyan kamahal? Eh ate, ganun talaga eh. Kailangan ng materials. Tapos, may bayad pa sa group contribution. Please naman ate oh. Sige na. Ang mahal naman, Mikay. Hindi pa pwedeng 1,000 muna? Hindi ate. Project namin yun eh. Requirement namin yun ate. Hindi pa nga ako sumasahod, Miki. Pero sige, papadala ko na lang bukas. Oh talaga! Yay! Salamat ate! I love you! Basta mag-aaral ka ng maigi, ha? Oo naman. Yes ate. Sige na. Bye! Wala akong nagawa, DJ Kakay. Kagaya na lang na sa tuwing may hinihingi ang mga kapatid ko, hindi ako makahindi dahil inaalala ko ang pag-aaral nila. Lalo na ang pag-aaral ni Mikay. Tanging buntong hininga na lamang ang nagawa ko. Alam ko na kailangan ko din magtiis para sa kinabukasan ng aking mga kapatid. Oh, te, bakit mukhang blue bills na naman yung nakakulot sa noo mo? Ay, sumasakit na talaga ang ulo ko, te. Ang dami kong gastusin na iniisip. Yung pamilyang Madrigal mo na naman ano. Huwag ko lang malaman na ginagatasan ka na naman nilang lahat. Ay, talaga. Hindi pa nga ako sumasahod, ubus na kaagad. Eh paano ba naman kasi te? Oo ka lang ng oo. Try mo kayang minsan humindi sa family feud mo. Kung batukan ko kaya kita ng maalog yung utak mo kahit ng kaunti lang. Paano naman sila kapag pinabayaan ko sila? Kapag hindi ko sila binigyan ng pera, diba? Hindi mo naman sila papabayaan. Pero hindi rin naman kasi tama na nagpapaabuso ka. Lagi kang kawawa sa uli, no? Ako lang kasi ang meron sila eh. Saan naman sila tatakbo kung hindi lang sa akin, diba? Inuubo ka, te? Ayos ka lang ba? Wala lang to, Jelay. Anong wala? Eh, ang putla mo. Okay lang ako. Kaya ko pa naman. Baka kailangan ko lang itulog to. Mukhang nilalagnat ka pa ata, te. Tingnan mo nga yung itsura mo. Sobrang lalim matitim na ng eye bags mo, no? Magpahinga ka naman ka ng maayos. OT ka kasi ng OT. Kumain ka na ba niyan? Tapos na, te. Ay. O, tubig. Tsaka ito gamot. Inumin mo at magpahinga ka ng kaunti. Salamat, te. Eh kung mag-absent ka na muna mamaya, ang haggard mo na. Purita na nga, may sakit ka pa. Wala ka pang jowa niya na, pero yung pagod mo parang may 5 anak ka na. Grabe ka, ha? Wala lang to. Ano ka ba? Tsaka, alam mo naman na hindi ako pwedeng umabsent, diba? Kailangan ni Mikay ng pera bukas. Alam mo, te, grabe ka kumayod. Daig mo pa kalabaw. DJ Kakay, gusto ko sanang sabihin na mali si Jelay. Na kaya ko tinitiis ang lahat kasi mahal ko sila. Pero minsan napapagod din pala ako. Napapagod maging ATM. Napapagod maging tagasalo ng lahat ng problema. Napapagod maging taong ibinibigay ang lahat. Pero hindi man lang matanong kung kamusta na siya. At sa gitna ng lahat ng pagod na yon, minsan naisip ko rin, pamilya ko nga ba talaga sila? O parte pa ba ako ng kanilang pamilya? Ang sakit pala. Ang sakit malaman na hindi ka nila iniisip kahit makamusta lang. Matanong kung may sakit ba ako, parang hindi nila naisip ang aking sarili. Ang pagkatao ko, na may sarili rin akong mga pangarap, mga pangangailangan, mga pagod na pinipilit mong itago.
Lara, umamin ka nga sa akin, te. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Huh? Anong totoo? Na ikaw na naman lahat ang nagbayad ng kuryente sa inyo. At ito pang si Mikay. Aba, for the story ng mga bagong bag, makeup at sapatos. Ano, pati yun binigay mo din? Anong pinagsasabi mo? Ito yung bagong story ni Mikay sa Facebook niya. I mean, hayaan mo nate. Pamilya ko naman siya. Pero Lara, pamilya mo nga sila pero ikaw ba? Pamilya rin ba yung tingin nila sa'yo? Ano bang magagawa kung hindi ako kikilos? Sino? Kung hindi ako magbibigay, ano na lang halaga ko? Oh, ikaw naman te. Kailangan mo pipiliin yung sarili mo. Hindi ko na rin alam, te. Laging si kuya at si Mika yung pinapaboran ni mama. Pag hindi ko naman masagot yung tawag niya, tuwig din niya ng pera. Kung anong masasakit na salita na lang naririnig ko. Natatakot nga ako eh. Na pag mawala na yung sustento ko sa kanila, mawala na din yung nag-iisang rason para kilalanin pa nila akong pamilya. Alam mo te, prangkay mo minsan yung bunso nyo. Umaabuso eh. Kung ako ate noon, naku, napa-LBC ko na yung sermon at kurot ko sa singit niya. Ay, nakakaloka. Tahan na te ha. Oh, tapos na yung break natin. TJ Kakay, sabi nila kapag pamilya mo, mahirap magalit. Blood is thicker than water, hindi ba? Pero mas mahirap palang magbulag-bulagan. Kapag yung pamilya mo na mismo yung paulit-ulit kang sinasaktan, masakit pala yung mapagtantong yung taong iniisip mong dapat nagmamalasakit sa'yo, ay siya pala ang unang nananamantala. Sabi ni Mikay, hindi raw niya kasalanan na ako yung mas malaki ang kita. Pero kasalanan ko ba na ako yung may pakialam? Ako yung bumabangon sa madaling araw para pumasok sa trabaho. Ako yung nagtitiis ng galit ng mga kliyenteng hindi ko naman kilala. Ako yung bumubunot ng pera sa pitaka kahit na wala na rin akong maipamasahe papasok sa opisina. Ako yung laging gumagawa ng paraan. Pero sa huli, ako pa rin ang mali. Ako yung naagrabyado. Masakit sa akin na yung perang pinapadala ko, maaring pinanglulustay na lang nila sa mga luho nila. Paminsan gusto kong sumabog at maglabas ng hinanakit. Pero dahil sa kapaguran at walang oras, hindi ko na rin ito magawa. School project daw. Ate! Mikay, ano tong nakita ko sa Instagram mo? Ano yun, ate? Yung bago mong bag, yung bago mong makeup at sapatos, yung pang school project mo daw? Ate, hindi naman ako madalas manghingi sa'yo ah. Parang yun lang eh. Mikay naman, alam mo bang halos wala na akong panggastos dito sa Maynila? Alam mo bang halos walang-wala na ako para nang mapagbigyan ko kayo parate? Ate, hindi ko naman kasalanan na ikaw yung kumikita ng malaki. At hindi ko rin kasalanan na ako yung laging nagpapasa ng lahat ng problema nyo. So ano to, ate? Nanunumbat ka na? Alam mong hindi ako ganyan, Mikay. Ewan ko sa'yo, ate. Kung ayaw mo magbigay, edi wag. Wag mo na lang akong kakausapin kung magsisermon ka lang din. Parang 2K lang eh. Napakadamot mo naman. Aba? Wisit! Nakakainis si ate. Oh, Mikay, bakit mo naman binaba? Hihingi pa sana ako ng pambayad sa mga parcel ko eh. Ikaw na lang kumausap doon, ma. Napakadamot. Nakakainis siya. TJ Kaka, hindi ko matandaan kung kailan ko huling inuna yung aking sarili. Lagi kasi akong may dapat unahin na iba. Yung kuryente sa bahay, yung panggastos ni mama, yung luho ni Mikay, yung tambay na si Kuya Nico na hindi man lang sumubok tumulong. At ako yung laging nagbibigay. Kahit ako na lang yung halos walang-wala na. Ako yung pagod na sa pagiging taya sa aming pamilya. Kaya minsan kapag mag-isa na lang ako, hinahayaan ko na lang ang aking sarili na tumulong aking mga luha. Kasi wala naman makakarinig, wala naman magtataka, wala naman kasing nag-aalala.
kahit isa sa kanila. Si Lara, siya yung malakas, siya yung laging may paraan, siya yung kailangang kayanin ng lahat. Kaya minsan gusto ko silang sukuan at pakiramdam ko malapit na yung minsan na yon. Pangilang tasa ko na rin pala to ng kape ngayong shift na to. 3:30 na rin pala. Buti naman at konting oras na lang uuwi na rin ako. Ay, si mama na naman. Ang aga-aga ng tawag ah. Bakit po, ma? Oh, Lara, buti naman at agad kang nasagot ngayon. May extra ka pa bang pera dyan? Padalhan mo nga ako at may parcel ako mamaya na paparating. Ma, pati ba naman yan? Cargo ko pa rin? Akala ko ba iniipon mo yung iba kong pinapadala dyan sa inyo? Ang aga-aga, Lara. Huwag mo nga akong bibisitin. Hahanapin mo pa talaga yung mga yon? Tinatanong ko lang naman po kung saan napunta. Hindi naman po biro yung pagkita ng pera dito, ma. Alam mo, napapansin ko, patagal ng patagal, padamot ka naman ng padamot. Ano? May kinakasama ka na bang lalaki dyan at ginaganyan mo na kami nila Nico at Bikay, ha? Ma, hindi po sa ganun yun. Baka rin po nakakalimutan nyo na hindi pa nga nangangalahating buwan at 6 na beses na akong nagpadala sa inyo. Ma, 2 beses lang akong sumasahod sa isang buwan. Ah, at susumbatan mo na ako. Ako na nanay mo. Teka lang, ma. Patapusin nyo muna ako. Ma, sa tingin nyo po ba pinupulat ko lang yung perang kinikita ko dito? Hindi nyo po ba naiisip na baka yung pinapadala ko sa inyo is halos 10 beses kada buwan ay hindi lahat galing sa sahod ko? Inuutan ko yung iba doon, ma. Utang na kailangan ko rin bayarin. Isipin nyo rin sana yun. Kahit minsan isipin nyo rin ako. Alam mo, Lara, wag mo akong dinadaan-daan sa ganyan. Pareho kayo ng tatay mong sinungaling at manloloko. Magbigay ka na lang ng pera para hindi tayo nagtatalo. Sige na, nang makapag-grocery na rin ako at mag-aalmusal mamaya itong mga kapatid mo. Aantayin ko yung pera, ha? At talagang hindi man lang pinansin yung hinanakit ko. Masakit para sa akin na kahit anong gawin ko, kahit anong sabihin ko, hindi naman ako napapakinggan. Kahit na sa lahat ng binigay at ginawa ko naman para sa kanila. Talagang masama ang loob ko, DJ Kakay, na umabot kami sa punto ng ganito. Natapos ng 1 linggo pero hindi ko pa rin nabibigay yung pera na hinihingi ni Mama. Pinatay ko rin ang cellphone ko ng buong linggo para hindi nila ako makontak. Ang gaan pala sa pakiramdam na walang nanggugulo at pumipilit sa'yo na magbigay ng pera. Kahit sa konting kirot at konsensya sa loob ko, tinis ko sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon. Natiis ko at natiis ko sila. Wow, te. Himala at nakita kita na mamalengke sa day off mo. Narealize mo din ata na mas masarap yung ulam na niluluto, no? Puro ka ba naman sardinas at cup noodles eh? Kaya tignan mo, dinig mo pa si Kendall Jenner sa nipis niyang katawan mo. Baliw ka talaga. Pero tama ka nga. Ang saya pala sa pakiramdam ng ganito. Pero may bakot eh. Panigurado 1 linggo nang umuusok yung ilong ng mama mo. Oo nga eh. Kamusta na kaya sila? Naku te, pabayaan mo muna. O ko sa'yo. Iba yan lang problemahin mo. Baka mamaya, buksan ko na yung cellphone ko at kausapin ko na sila. Umibigat talaga yung pakiramdam ko kapag naiisip ko sila. Tapos ano? Magpapauto ka na naman. Naku te, di ka gumaya sa akin. Simula nung tinakwil ako ng pamilya ko, dined mo ko na sila, tinakwil ko din sila ng 100%. Alam mo naman, te, magkaiba yung leather type ng puso natin, di ba? Basta te, yung payo ko sa'yo kapag ganun pa rin yung trato nila sa'yo, cut ties na. O siya na. Mag-ingat ka pa uwi Ikaw din, te. Ay, kinakabahan ako bigla sa mangyayari mamaya. Once buksan ko na yung cellphone ko. Sa mismong gabi din na iyon, DJ Kakay, sobrang kaba ko. Wala akong ideya kung anong mga salita ang aking matatanggap mula kay Mama. Kasi hanggang ngayon, sinasaksak pa rin
ako ng huling salita niyang binitawan na sobrang sakit. DJ Kakay, isang linggo ko rin pinilit kalimutan yon. Ang kaso sa tuwing sasapit ang gabi, paulit-ulit ko narinig yung boses ni Mama. At ngayon, natatakot ako na kasinungalingan ang sasabihin ko. Mamaya ko na lang titignan yung mga messages na yan. Lara, ano na? Bakit hindi dumating yung perang hinihingi ko sa'yo? Isang linggo na wala pa rin. Ma, wala na po akong trabaho. Ano? Anong ibig mong sabihin wala ka ng trabaho? Tinanggal na po ako. Aba, paano na tong gastusin dito? Paano na kami niyan? Ano ba naman yan, Lara? Ma, wala po akong trabaho. Wala po akong mabibigay ngayon. Hindi mo man lang gawan ng paraan? Sinibukan mo ba na makausap sa boss mo? Lara, balak mo ba kaming gutumin dito? Sinubukan ko naman. Ikaw na nga lang itong inaasahan dito tapos ngayon dadagdag ka pa sa pabigat. Ma, hindi niyo man lang ba ako tatanungin kung okay lang ba ako? Anong okay? Di maghanap ka muna ng trabaho kagad. Hindi pa pwede ang wala kang pinapadala dito. Wala ka talagang pinagkaiba sa tatay mo, walang kwenta. Ganun lang pala talaga lahat. Pera. Puro pera. Walang mahalaga sa kanila kundi pera. Nag-breakdown ako pagkatapos noon, DJ Kakay. Mahirap talaga sa akin na makausap sila Mama. Alam ko na mali ang pagsisinungaling pero sa panahon na iyon, parang yun na lang ang tanging choice ko. Wala akong ibang nagawa. Naipit na din ako. Sobrang ipit na ipit sa sitwasyon na mayroon kami. Hanggang sa isang araw pagkagaling sa trabaho, nakita ko ang nakababatang kapatid ko na si Mikay. Naghihintay siya sa labas ng kumpanya na aking pinagtatrabahuhan. Nadurog lalo ang puso ko nang kami ay nakapag-usap. Aba, ngayon lang ata kita nakita umuwi na nakangiti, te. Ayan no, hindi na masama yung timpla mo. Wow, hindi na haggard ang beshi ko. Ayan ka na naman sa pang-aasar mo. Hindi mo naman ako titigilan. Mukhang blooming ka kasi, te. Compliment yun, no? Sus? Paano ba naman kasi? Mukhang magkaka-love life ka na din. Aba, crush ka daw nung intern. Tsaka yung newly hired. Mabenta ka talaga sa mga bago, ha? Si mama mo, sobrang Latina. Gawa-gawa ka na naman. Wag nga ako. Diyos ko. Wala naman akong panahon sa mga ganyan, no? Aba, bakit? Love life na yun, ayaw mo pa? Ate! Mikay? Anong ginagawa mo dito? So, hindi naman pala totoo na nawalan ka na ng trabaho. Bakit ka ba nandito? Paano ka nakaluwas? Kailan ka pa natutong mag-commute? Wala kang pakialam. Basta ngayon, malinaw na sa akin na nagsinungaling ka. Sabi mo kay Mama wala ka ng trabaho. Ano to? Meron pa naman pala. Hoy, ginawa lang to ni Lara kasi sumusobra na kayo. Hoy, wala kang pakialam. Huwag ka nga makisali dito. Be, disiplinahin mo nga tong kapatid mo or else ako talaga, makakatikim sa akin to. Mikay, hindi mo naman kailangan gumawa ng gulo dito eh. Bitawan mo ako, ate. Ano ba, Mikay? Huwag ka naman ganito. Tandaan mo tong araw na to, ate, ha? Kung gaano ka kawalang kwenta. Mas pinili mo pa talaga na pabayaan ang pamilya natin? Aba, nagawa mo pa magsinungaling. Ang selfish mo. Hindi mo man lang kami inisip. Grabe talaga, Dap. Anong dila mo, no? Anong walang kwenta? Baka nakakalimutan mo si Lara ang gumapang para lang makabili ka ng singkapal at simputi na harina ng foundation powder mo. Nagulat kami na nandun si Mikay. Bigla na lang itong nakapunta sa Maynila na never niyang ginawa noon. Galit na galit siya at kung ano-ano ang kanyang mga pinagsasabi.
Nung gabi din na iyon, inahatid siya ni Jelay papauwi sa probinsya para lang masigurado na ligtas siya. Mabigat ang puso at damdamin na napagpasyahan kong tawagan si Mama. Naubos na kasi yung lubid na pag-asa ko na baka darating pa ang araw na mararamdaman kong importante ako sa buhay nila. DJ Kakay, alam kong mali ang magsinungaling, kaya lang hindi ko na talaga kaya. Mahal ko sila pero ngayon, pag-aaralan ko munang mahalin ang aking sarili. Ma, hindi ko nahaban pa ang sasabihin ko Gusto na ng pera, di ba? Ipapadala ko yung niloan kong pera para sa inyo. Sana, maging masaya kayo. Mabuti naman at may silbi ka pa pala. Sulitin nyo na yan, Ma. Dahil nga, di ba, wala na akong trabaho. Hindi na ako makakapagbigay sa inyo ulit. At talagang paninindigan mo yung pagsisinungaling mo. Sinungaling, nagpunta dyan si Mikay. Hinahanap ka niya. Alam namin na may trabaho ka pa rin. Paano nakapunta dito si Mikay? Hinayaan niyo siyang lumuwas ng mag-isa. At ano, nagagalit ka kasi nabisto ang totoo? May trabaho ka pa at nagsinungaling ka sa amin. Talagang inutil kang talaga. Mas inuna mo yung sarili mo. Grabe kayong makapagsalita. Na parang hindi niyo ako pinakinabangan. Ako pa ang selfish ngayon? Masisisi niyo ba ako? Ano na namang kadramahan yan, ha? Lara, tapusin mo na nga tong tawag at i-wear mo na lang yung pera. Ano ba naman yan, Ma? Hindi niyo ba ako naiintindihan o talagang wala lang kayong pakialam? Puro na lang kayo pera ng pera. Ma naman, ako yung anak niyo. Iparamdam niyo naman sana yun, Ma. Hindi yung unang beses ako nagmamakawa sa inyo. Tatatratuhin niyo na ako bilang anak niyo rin, please. Lara, sumasakit yung ulo ko sa yung babae ka. Tigil mo na nga to. Sawang-sawa na din ako sa mga kasinungalingan mo. Ma, naalala niyo ba yung araw na nagmamakaawa ako sa inyong sunduin ako dito sa Maynila dahil nagkasakit ako? Pero ano, Ma? Imbes na pauwi niyo ako, sinabi niyo na nag-iinarte lang ako at kesyo bakit ako titigil magtrabaho kung kailan magsi-senior high na si Mikay. Tapos sabi mo din, nasaka na lang pag nagkatrabaho na si Kuya Nico. Maanak niyo rin naman ako Kailangan ko rin naman ng pagmamahal at pag-iintindi niyo. Lara naman, gusto ko lang ng tahimik na buhay, pwede ba? Itigil mo na yung kaartihan mo. Kesa sa dinadada mo dyan, maghanap ka na lang ng mas mataas na sweldong trabaho at nang mabayaran mo yung niloan mo. Huwag mo akong sinusumbatan ng ganyan dahil kahit hindi kita tunay na anak, tinanggap kita. Ma? Ano? Kahit na anak ka ng malandi mong ama sa iba, binihisan at pinalamon kita. Kaya aba, tama lang na suklian mo rin kami. Kaya kung pagmamahal lang din pala ang gusto mo, sa ama mo hingi ng bagay na yan. Dahil kahit kailan hindi sumagi sa utak ko na kilalanin ka bilang isang anak. Kaya pala, Ma. Kaya pala ganyan kayo sa akin. Wala naman akong ginawang mali sa'yo Sa inyo para traduhin ako ng ganito. Pero sige po. Simula ngayon, mananahimik na po ako. Sisimulan ko ng hindi makapag-usap sa inyo. Huwag niyo na din po akong kausapin. At huwag niyong asahan na magbibigay pa ako ng pera. Pagkatapos ng sobrang sakit na katotohanan na narinig ko mula kay Mama, bigla akong nanghina at parang binagsakan ng langit at lupa. Hindi ko alam paano ko lulunokin ang katotohanan, kung paano ko tatanggalin ang lahat ng nalaman ko. Blood is thicker than water, kaya tiniis ko noon para sa kanya, para kay Mama. Pero hindi naman pala niya ako kadugo. DJ Kakay, ang daming pagkakataon na pwedeng sabihin sa akin yun ni Mama pero hindi niya ginawa. Hinayaan niya lang ako magpakaalila ako sa kanila. Nagmamakaawa sa aruga at pagmamahal na hindi pala niya maibibigay dahil sa anak niya ako sa labas. Sobrang nakakapanlumo.
Tinumbasan ni Mama ang katotohanan, yung kasinungalingan ko. Sa susunod rin na araw, gaya ng sinabi ko kay Mama, ay pinadala ko ang pera para sa kanila. At gaya ng sinabi ko, simula noon tinapos ko ng lahat ng ugnayan sa kanila. Yun ang huling beses na binigyan ko sila ng pera. At makalipas ng 6 na buwan, Lara! Besi ko, na-miss kita! Baliw ka talaga. Nakita pa lang talaga tayo kahapon. Napaka-OA mo. Masaya kasi ako para sa te. Nagkalaman na rin ng payat mong katawan noon. Alam kong nasasaktan ka pa rin sa mga nangyayari pero I'm so happy na paunti-unti ay nahanap mo na yung peace sa buhay mo. Naku, sakto lang naman, te. Kasi kung sakali man na ako yung nasa sitwasyon ni Mama at si Lara na ako, yung naging anak ko, hindi ko siya tatatuhin ng ganun. Kasi yung Lara na yon, she deserves so much better. Sobrang niyang minahal ang pamilya niya na nakalimutan niyang mahalin yung sarili niya. Ay, tama ka naman dun, te. Lahat ginawa mo para sa kanila. Ang swerte kaya nila. DJ Kakay, sobrang hirap ng aking pinagdaanan. Para akong nakipaglaro sa mga taong maduduga tapos ako yung naging taya. Kahit kailan hindi ako nanalo. Pero sa dulo, DJ Kakay, nauntog ako sa katotohanan hindi ako ang may mali o ang may kulang. Sobra pa nga lahat ng aking naibigay. Napunta nga lang talaga ako sa maling pamilya. Ang unfair, no? Hindi ko naman hiniling na maging anak sa labas. Pero lahat ng pagdurusa parang napasa sa akin. Hindi ko naman naranasan ng mahalin ng magulang o mga kapatid. At least, DJ Kakay, masaya ako na hindi ako nagkulang sa pagmamahal. Kaya ngayon alam ko na. Alam ko na kung kanino ako dapat binubuhos yung sobra-sobrang pagmamahal. At yun ay dapat sa sarili ko. Dahil kahit iwan man ako ng lahat ng taong mahal ko, hanggat mahal ko din ang aking sarili, hindi ako matatalo. Na kahit anong mangyari, ako man lagi ang magiging taya, pero nasa akin pa rin ang huling desisyon kung paano ko patatakbuhin ang aking buhay.